Sigaw ng marami, bring former President Rodrigo Duterte home. Ayun, mula sa kanyang pagkakakulong sa ICC sa The Hague, Netherlands. So, pag-usapan nga natin how likely na makauwi ng Pilipinas or at the very least makalaya sa holding cell niya sa The Hague si former President Rodrigo Duterte. Sige, try natin pag-usapan niya. So, kung papansinin o titignan ang track record o yung mga nakaraan na trials na ginawa ng ICC sa mga nasasakdal, we are talking about years, okay? So, if ito walang script on top of my head, I think ang pinakamaikli na hold ng isang nasasakdal ay 5 years. Yung taga Kenya, si Urata Kenyatta, okay? Ano yata yun? Political violence, crimes against humanity. So, he stayed in his holding cell for like 5 years bago siya napawalang sala, okay? Tapos, meron naman isa pang napawalang sala. I think he's from the Ivory Coast, si Laurent Gbagbo. Again, political violence, crimes against humanity. I think he was in the holding cell sa ICC for either close to 1 decade or lagpas 1 decade. So, 10 years. So, we're talking about 10 years. Ang pinaka maikli naman na nahatulan, okay, nahatulan, na guilty, tumagal ng 9 years. Yun naman si oh shoot, ano yata yun sa Congolese militia leader si Jermaine something, Jermaine ang pangalan. Flash ko na lang yung mga info sa screen. So, we're talking about years. Mabagal talaga ang pag-usad ng trial sa ICC and yung investigasyon kung makikipag-cooperate ba ang Pilipinas para usigin si former President Rodrigo Duterte. We're talking about years. Hindi months, hindi weeks. Dahil matanda na siya and almost 80 na siya. So, at in a way, sa isang banda, on the other hand, baka naman makatulong na mapalayang pansamantala ang former president na si Rodrigo Duterte. Either mapauwi sa Pilipinas or siguro pansamantalang makalaya from his holding cell, siguro magstig lang sa Netherlands. And if I'm not mistaken, parang tinatrabaho na ng council o yung legal team ni former President Duterte na mabigyan siya ng temporary freedom. Siguro out of medical reasons, di ba? So, I'm sure they're pushing for that. So, sa isang banda naman o isa pang pwedeng mangyari is we may never see former President Rodrigo Duterte again. Yun yung again given the track record, and again anything can happen. Pwede naman sigurong gawan ng paraan ng legal team para siguro gawing reason yung medical condition niya, and kung mapatunayan nila walang ebidensya na against former President Rodrigo Duterte, ang kalaban lang kasi ni former President is time. He is no longer young, di ba? So kung umabot man ng 5 years yan, 10 years, we have to consider yung age niya. So ang laki ng talo niya kasi time is of the essence. Time is yung kalaban. But again, anything can happen. Siyempre, depende yan sa pag-uusig sa trial, and depende pa yan kung makikipag-cooperate yung Philippines, government ng Philippines, kung nausigin si PRRD, si former President Rodrigo Duterte. And ito yung pinaka dyan, if it is to be believed na yung nangyari kay former President Duterte ay political maneuvering ng kanyang mga kalaban, okay? Kasi may mga matunog na it's political maneuvering daw. Kasi bakit daw sa Hague kinasuhan, pwede naman sa Supreme Court, that's another topic. Pero if we are to believe na political maneuvering ang nangyari sa pag-aaresto kay former President Duterte sa Hague, baka nga matagal, baka nga hindi na natin makita. Baka kung part siya ng isang political maneuvering, baka i-assure nila na hindi na makalabas ang former president.
So, yun lang, no? Ano sa tingin nyo? May pag-asa ba na makalaya kahit temporary lang or maka-come home si former President Duterte or at the very least makalaya kahit sa Netherlands lang? Ano sa tingin nyo? Makakalaya pa ba?